Part 4. Maghapon na naglaro sina Andrew at Stella sa private playground na pinatayo para lang sa bata. Kasalukuyan silang magpapahinga dahil pagod na sila kakalaro. Nasa likod bahay lang naman ang playground katabi ng recreational room para sa mga matatanda na isip bata. Is Daddy home, Mama? Tanong ni Andrew habang nasa swing sila at kumakain ng ice cream kasama sina Stella at ang dalawang si Koa at Zion na malapit nang magsuntukan dahil lang sa ice cream. Wala pa po, pero baka mamaya pa, anak. Sagot si Stella. Nakasakay din siya sa swing at mahinang tinutulak iyon gamit ang paa. Pero baka mamaya darating din si daddy mo. Lumungkot ang mukha ng bata, sabi niya po he'll come home early. Malapit nang mag-night po, Mama. Inabot ni Stella ang bata at kinarga iyon gamit ang isang kamay sa kapi na upo sa kanyang kondongan. Di ba mayroon siyang emergency sa work? Need siya ng mga people doon kaya hindi pa siya nakakauwi. Di ba sinabi ni Uncle Koa na nagkaroon ng big fire kaya need ang help ni daddy mo doon? Pero it's Sunday po, Mama. Nakangusong sambit ni Andrew. It's our baby and daddy bonding po. Baby Ando, listen to Mama, okay. Malumanay na wika ng dalaga. Kailangan niyang ipaintindi sa bata na hindi maiiwasan ang ganoong pangyayari na minsan sa buhay may mga bagay na hindi mo alam kung kailan mangyayari. Daddy Phoebus had an emergency at work. Emergency can happen all the time, okay. May mga people na nawalan ng house dahil sa big fire. And Daddy Phoebus will save them. Para siyang superhero. Superhero po si daddy ko, Mama. Inusenteng tanong ng bata habang nakatitig sa mata ni Stella. Stella smiled as she nodded. Yes, anak. Daddy Phoebus is a superhero kasi nandun siya para mag-save ng people na nawalan ng house. Stella smiled even more. Di ba ang galing ni Daddy? Daddy is cool po. He's a superhero. Masiglang bumaba ang bata sa kapatakbong magpaikot-ikot sa buong playground habang sumisigaw. Wala na ang malungkot na mukha nito. My daddy is a superhero. Superhero. My daddy is very cool. Yehey. Nagsimula ulit maglaro sina Stella. Paahan naman ng bola ang laro nila. They were happily playing. Nasa playground din sina Koa at Zion na kanilang bantay pero nasa slide lang ang dalawa at nagpapaunahan pang mag-slide pababa. Mukhang nag-enjoy din kahit hindi sila magkasya sa slide. Ipinasa ni Stella ang bola sa bata pero medyo napalakas ang paghagis ni Stella sa bola kaya hindi iyon nasalo ng bata at dumaretso iyon sa may bandang bakod. Ako na po ang kukuha, Mama. Big boy na po si Baby Ando po. Presenta ng bata sa kapatakbong tinungo ang bola. Napangiti naman si Stella doon. Kaya sinundan na lamang ng tingin ng bata. Nakita ni Stella na nakuha ng bata ang bola pero tumigil iyon at bahagyang tumangala na parang may nakita mula sa bakod. Nilapitan niya agad ang bata dahil biglang kinutuban si Stella. May mama po, Leon ang naabutan ni Stella na salita ng bata. Sino ang kausap mo dyan, Baby Ando? Tanong ni Stella at hinayla ang bata palayo sa bakod. May boy po na nag-ask Mama. Tinuro ng bata ang isang direksyon. Nandoon po siya, Mama o wala na po. Kinarga ni Stella ang bata at bumalik na sa playground. Don't talk to anyone next time, baby okay. Lalo na kapag hindi mo kilala. Okay, okay po. Nakahinga naman ng maluwag si Stella. Pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Nang muling tiningnan ni Stella ang direksyon na tinuro ng bata, nakita niya na may biglang gumalaw na balto doon pero nawala agad. Baka namalikmata lang siya. Unknowns to Stella, there was really a man hiding from the bush and currently calling someone. Confirmed, boss. May babaeng ang kasama sa bahay si Phoebus Altaroza. At tinawag iyon na mama ng bata, sabi ng taong nakamasid at kumausap kanina sa bata. Good, keep the eye on here. Sabi ng nasa kabilang linya. Pwede natin siyang gamitin laban na lintik na Altaroza na yan. Wika pa nito bago humalaklak na parang si Dracula. And si Stella na walang malay sa pinag-uusapan ay bumalik sa pakikipaglaro sa bata. Nang magsawa sila kakalaro ay nag-aya na silang umuwi. Dahil puros pawis silang dalawa, pinaliguan muna niya ang bata at binihisan. Nang matapos ay sumunod din siya. Nang lalagkit ang kanyang buong katawan dahil sa maghapon nakakalaro. Mama, hintayin po natin si Daddy po, ani ng bata habang pababa silang sa hagdan.
Magkahawak ang kamay nila habang naglalakad. Okay, po, agad nilang tinungo ang kusina. Magluluto pa nga sana si Stella ng kanilang hapunan dahil gabi na at baka dumating na si Phoebus at Cyrus kanina nang tinawagan nila si Boss Sangeet. Sinabing baka gabihin na daw sila ng uwi dahil kailangan pa nilang maghanap ng bahay na pwede pag-evacuatean ng mga nasunugan at asikasuhin ang dapat asikasuhin. Naiiyak pa nga si Cyrus dahil hindi ito pinayagan ni Phoebus na maunang umuwi. Relax ka na lang dyan, Ms. Stella. Saad ni Koa pinaghihila siya ng upuan at pinaupo siya doon. Kami muna ang bahala sa iyo ngayon. Hayaan mong pagsilbihan ka namin kamahalan. Napapantastukuhan na tiningnan ni Stella ang dalawang binata na parang reyna ang turing sa kanya. Pinapaypayan pa siya si Zion gamit ang takip ng kaldero. Loko talaga. Anong kabalbalan na naman to? Natatawa pang tanong si Stella. Hayaan mong ipagluto la ni Koa, mahal na reyna salita pa ni Zion gamit ang pinalalim na boses na parang nasa drama ito. Wala kang mapapala sa akin dahil kain lang ang alam ko at hindi ang pagluluto, puros talaga kayo kalokohan, dalawa. Tanging sambit na lang ni Stella at umiling. Minsan, nagtataka siya kung bakit ganito ang pag-iisip minsan ng dalawa. Tanging siya lang talaga at si Andrew ang matinu sa Casa de Alta Rosa. Yes, matinu siya. Huwag na kayong human gal. Talagang si Koa ang nagluto ng hapunan nila. At dahil si Koa ang nagluto, hindi kinain ni Andrew ang gulay na hinain nito kaya todo na naman ang tampo ni Koa. Nagmumok pa ito hanggang matapos silang kumain kaya todo kantsaw naman itong si Zion. Matapos nilang kumain ay si Zion ang maghugas. Hindi siya pinagalaw dahil pagod daw siya kakabantay kay Andrew. We'll wait daddy here, mama. Hila ni Andrew sa dalaga at umupo sa mahabang sofa. Baka po malapit na si daddy umuwi po. Okay, po, wait natin si daddy P dito. Mataman lang na naghintay ang dalawa pero nakailang hikab na ang bata wala pa din ang daddy nito. Napatingin si Stella sa wall clock at malapit nang mag-alas 9. Niyaya niya ang anak na matulog dahil panay na ang hikab nito pero ayaw pa rin dahil baka daw dumating ang kanyang daddy. Kaya naman inihiga na lang ito ni Stella sa sofa. Dahil din pagod, ay nakatulog na rin sa sofa ang dalaga. Why are they here? Sinulyapan ni Phoebus ang kanyang anak at si Stella na magkayap na natutulog sa sofa. Kanina ka pa hinihintay ng dalawang yan. Nakatulog na lang sa tagal niyong umuwi. Sagot si Zion at naghikab pa. Madaling araw na kasi. Bigla naman lamambot ang ekspresyon ni Phoebus. Ang sarap pala sa pakiramdam ng may inuuwian. Bigla tuloy nawala ang pagod niya mula sa maghapon na trabaho. You can sleep now. Ako na lang ang bahala sa mag-ina ko. Wow! Kung makamag-ina akala mo naman asawa si Stella. Kantsaw ni Zion. Move on ka muna kay Vernes, boss. Hindi yun pinansin si Phoebus at kinarga muna ang anak sa sariling kwarto nito. Matapos ang anak ay sinunod naman siya ang dalaga. Nang akmang aalis na sana si Phoebus nang pinigilan siya ng dalaga. Huwag kang umalis, please. Saad nito nang nakapikit. Huwag mo akong iwan. Dito ka lang. Napansin ni Phoebus ang panginginig sa boses ng dalaga. Nakita din ni Phoebus ang luhang tumulo sa mata ng dalaga. Siya, I'm here. I'm here. Hindi kita iiwan. Pag-aalo ni Phoebus at tinabihan ang dalaga at niyakap. I'm here. I'm not leaving. I'm here. Hush now. Dahil sa pagod, hindi na maalaya ni Phoebus ang sarili na nakatulog na din pala siya katabi ang dalaga habang yakap-yakap ito. Stella woke up a little better than the other days. Iminulat niya ang mata at tumingin sa kisame. Napansin niya na nasa kwarto niya na siya. Huling naalala niya ay sa sofa sila natulog. Pero baka naglakad siya kagabi, hindi niya lang maalala. Akmang iuunat sana niya ang katawan nang may masagi ang paa niya. At nang tingnan niya kung ano ang masagi, bigla siyang napasinghap sa gulat at malakas na tinadyakan ang katabi dahilan para mahulog ito mula sa kama at kumalabog. What the hell is wrong with you, woman? Malakas na sigaw ni Phoebus habang hinihimas ang likod sa sakit dahil sa lakas ng pagkakatadyak sa kanya sa pagkahulog. That fucking hurts. Ganyan ka ba tuwing umaga? Nangangarit. Hinayla ni Stella ang kumot sa kapinang takip iyon sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo sa kwarto ko ha? Paano ka makarating dito? Anong ginawa mo sa akin? Tumayo si Phoebus sa kadamapa sa kama at muling ipinikit ang mata.
Hindi alintana ang matalim na titig na pinapukol ni Stella sa kanya. "Tone down your voice," he said nonchalantly. "I'm still sleepy, so be quiet for once." Hindi makapaniwalang napasinghap si Stella sa naging tugon ni Daddy, talagang may gana pa itong mahiga sa kwarto niya. Ang kapal ng mukha. Kahit na pagmamay-ari pa ni Phoebus ang buong bahay, wala pa din itong karapatan na matulog sa kanyang kwarto. Kaya naman kinuha niya ang isang unan at pinaghahampas iyon sa likod ni Phoebus. "Ouch! Stella, drop that pillow," ani Phoebus habang sinasalag ang bawat palo ng dalaga. "Masakit." "Stop, Stella, Aray." Patuloy na hinahampas ni Stella si Phoebus ng unan. "Lumayas ka dito sa kwarto ko. Walang hiya ka. Bastos ka. Bastos ka kang masungit, kalbantay sa lakay ka." "Pinagsamantalahan mo ang kahinaan, Cole." Patakbong tinungo ni Phoebus ang pintuan pero hinabol parent siya ng dalaga at hinahampas siya ng unan. And it's no joke. Talagang masakit ang bawat hampas ng dalaga sa kanya. "Stella, stop." "Tangina. Aray, naman. Babae, kalma, sakit ha." Reklamo ni Phoebus. "Bastos kang hinayupak ah." Stella screams when he grabbed her by the waist and pinned her against the door. Hinuli ni Phoebus ang dalawang kamay ng dalaga gamit ang isang kamay at itinaas iyon sa may yuluhan ng dalaga at mas lalong hinipit ni Phoebus ang bewang ng dalaga papalapit sa kanya. And instantly, Stella's heart beats rapidly. Sobrang lakas ng tibok niyon dahil sobrang lapit ng mukha ng binata sa mukha niya. "I didn't do anything to you last night, Stella," Phoebus said in husky yet sultry voice. Mas inilapit ni Phoebus ang kanyang labi sa tenga ng dalaga. "I just slept beside you because you're having a nightmare. Hindi kita ginalaw. Pero baka sa susunod may gawin na ako sayo." Napalunok naman ang dalaga dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Parang kung ano sa katawan niya ang nabuhay at nag-init iyon. Ramdam niya din ang kilati sa may bandang puso niya. "Just go, Lord. Anong nangyayari sa katawan ko? Bakit nag-iinit?" Puny Emeth. Ang bango pa ng hininga ni Daddy P, kahit bagong gising pa lang. "Bibitawan mo nga ako." Mababang boses na wika ni Stella at kinagat ang kanyang pang-ibabang labi. "Ponyeta, talaga." Nahihiya siyang tumingin sa mata ni Phoebus. Tangina, kinakabahan siya na kinikilig. "Don't bite your lips like that, Stella," parang nahihirapan na bulong ni Phoebus. "It looks so inviting, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at ako ang kumagat dyan sa pink mong labi." Agad naman na tinihil ni Stella ang pagkagat sa labi. "Bitaw na, boss, baka may nakakita sa atin at kung ano pa ang iisipin nila." Hindi makatingin ng diretso masambit ng dalaga. "Shoota." Sobrang lakas ng pintig ng puso niya. Nagwawala iyon. "Look at me, Stella, and say that again." Utos ni Phoebus. "Look at me in the eyes." Dahan-dahan na iniangat ni Stella ang tingin at bigla siyang naistatwa sa kinatatayuan ng salubungin ni Phoebus ang kanyang mukha dahilan para maglapat ang kanilang mga labi. Naistatwa naman si Stella, at biglang lumakas ang pintig ng kanyang dibdib. Libo-libong boltahe ang agad na umakyat sa katawan ni Stella. "Ang lambot ng labi mo, Daddy P." Ipinikit niya ang kanyang mata para lasapin ang sensasyon. Nagsimulang igalaw ni Phoebus ang kanyang malambot na labi. Sinasabayan ni Stella ang bawat galaw ng labi ni Phoebus. Ito ang unang beses na hinalikan siya ng kahit na sino kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Impit na ungol niya ng kagati ni Phoebus ang kanyang labi dahilan para maibuka ng bahagya ang bibig at mabilis na ipinasok ni Phoebus ang dila nito sa loob ng kanyang bibig at ginalugad iyon. "Oh," ungol ni Stella nang bumaba sa leeg niya ang labi ni Phoebus. Naramdaman niya din na parang mag-earnback na tumutusok sa bandang tiyan niya. "Futsya, may porn pala dito." Biglang nanlamig si Stella nang marinig ang boses na iyon. Naramdaman niya din na natigilan si Phoebus. At nang tingnan ni Stella kung sino iyon, bigla siyang nakaramdam ng hiya. Si Zion ang salita habang karga nito si Andrew at tinatakpan ni Zion ang mata ni Andrew. "Sasanduan ka sana namin, Ms. Stella, dahil gutom na kami. Pero mukhang busog na itong si Big Boss. Nauna nang mag-agahan. Hanep ka, Big Boss. Lupiit mo talaga pare, iyoy." Malakas na itinulak ni Stella si Phoebus at nahihiyang tumingin kay Zion na may nanunudyong mukha. "Hindi mali ang iniisip mo, Zion, ayos lang yan, Ms. Stella." Ikimunpas pa ni Zion ang kamay sa ere. "Kay Koa na lang kami magpapaluto ng agahan.
Ituloy nyo na lang ang naudlot nyong pagtutukaan. Huling wika ni Zion bago itong nagmamadaling umalis. Naiwan naman si Stella na hindi alam ang gagawin. Shoota. Namin kasi, bakit ko ba hindi napigilan ang sarili? Nagpadala siya sa kapusukan. Napabelang ang tingin ni Stella sa kaliwa niya nang makarinig siya na halakhak, tuloy ba natin? Ano, Tara? Alok pa ni Phoebus na parang nasa palengke lang ito at inaalok ang paninda. Kung si Stella ay pulang-pula ang mukha dahil sa hiya, itong si Phoebus naman ay makapal pa ang mukha at may ganap ang mangasar. Pinukul niya ng masamang tingin ang binata at malakas niyang tinuhad ang bagay na nasa pagitan ng hita nito. Ouch! Impit na sigaw ni Phoebus habang tumatalon-talon iyon at hawak-hawak ang kanyang kawawang sundalo. Tangina, let's say ka talagang lalaki ka. Huling sigaw ni Stella bago isinara ang pintuan at iniwan si boss niyang namimilipit sa sakit. Tanginal paano niya haharapin ngayon si Zion? Alam niyang hindi siya tatantanan ni Zion kakaasar matindi pa naman mangasar ang isang yun padabog na nagtungo sa banyo si Stella. Ang aga-aga naman kasi siyang laman at shoot kasil ang gwapo naman kasi, oy. Talagang matutokso siya. Tiningnan ni Stella ang kanyang kabuuan sa salamin at lihin siyang napamura sabog ang kanyang buhok. At hindi nakaalpas sa mata niya ang kanyang leeg na namumula. Tangina talaga ang lalaking, yun. Nag-iwan pa ng ebidensya. Mabilis na naligo si Stella at agad na tumuinggong kusina pagkatapos. At nandun na ang lahat kabilang si Phoebus na halatang kakatapos lang din maligo. Baka ka naka-turtleneck, Stella? Tak ang tanong ni Zion pero may manunukso naman sa tinig nito. Hindi ka ba naiinitin? Gusto sanang kutusan ni Stella si Zion. Talagang nagmamang-maangan pa. Kunyaring walang alam. Sarap talagang batukan, huwag ka nang magtanong dyan, Zion. Pagtatanggol ni Phoebus. Baka nakagat lang ng malaking lamok. Napairap naman si Stella. Malaking lamok nga. Sa sobrang laki kahit isang dosina pangkatol ang sindihan, walang epekto parent. Sobrang laki nga ng lamok, Big Boss. Sang-ayon ni Zion sa kaitinaas baba ang kilay habang nakatingin sa Big Boss nito. May anak na nga ang lamok na yun, di ba Big Boss? Wait, pidgel ni Koo sa usapan ni Phoebus at Zion. Lamok pa din ba ang pinag-uusapan natin dito? Oo naman. Zion said dismissively. May pangalan pa ang lamok na yun, Ano po ang name ng mosquito, Uncle Zion po? Inosenteng tanong ng bata na kanina pa pala nakikinig sa usapang lamok ng matatanda. Phoebus grinned widely before answering so proud, Phoebus. That's the name of the mosquito, my son. Kasalukuyan na nagpagulong-gulong si Stella sa kanyang mattress. Matapos nilang kumain ng agahan ay nagkulong na ang dalaga sa silid nito kanina pa may kumakatok sa pintuan ng kanyang kwarto pero wala siyang pinagbubuksan kahit na isa. Nahihiya siyang lumabas. Paano ba naman siya hindi mahihiya panay ang asar sa kanya si Zion. Kahit tingnan lang niya ito sa mukha, tinatapunan siya agad ng nang-aasar na tingin at dahil din sa katabilan ng dila ni Zion, nalaman ng tatlo pang siraulo ang nangyari kanina sa kanila ng boss Songit. At ang kinaiinisan pa ni Stella ay walang ginagawa itong si Phoebus, parang natutuwa pa nga ito tuwing inaasar siya. Pati pa si Mr. Englishero na minsan lang kung magsalita, nakikisali sa pang-aasar. Itong si Zion talaga ang matindi. Kaya siguro ito ang dahilan kung bakit walang nagtatagal na babae sa loob ng pamamahay. Kung ikaw pa naman ang aasarin, malamang na high blood ka na. Pasalamat lang talaga na 1,000,000 kada buwan ang sahod niya, dahil kung hindi, tiyak siyang nag-resign na agad siya. Mama ko po. Are you there po, mama? Si Baby Andu po ito. Katok ng anak sa labas ng kwarto niya. Can I come in po? Nagdadalawang isip si Stella kung pagbubuksan niya ang bata. Baka kasi may kasama ito na isa sa 5 unggoy na kasama niya sa bahay. Kotang-kota na talaga si Stella sa pang-aasar nila. Tumayo si Stella at pinuntahan ang pintuan. Hindi niya muna ito pinagbuksan. Idinikit muna niya ang tenga sa may pintuan. May kasama ka ba? Tanong ng dalaga. Kailangan niyang manigurado baka mamaya may kasama pala ang bata. Matagal muna bago sumagot ang bata. No po, mama. Si Baby Andu lang po. Nakahinga naman si Stella sa naging tugon ng bata. Mabuti na lang talaga at wala itong kasama na mga unggoy. Hi, Ms. Stella. Hindi ba masakit ang kagat ng lamok sa'yo? Magiting na bati ni Zion nang buksan niya ang pinto.
Talagang may pakaway-kaway pa itong nalalaman. Si Andrew lang pala ang magpapa-atanji na ang ilong ko. Napalitan ng sigaw ang sasabihin ni Zion. Hawak-hawak ang ilong nito na natamaan sa biglang pagsara ni Stella sa pinto. Buti nga sa'yo, sigaw ni Stella sa nakasarang pinto. Mang-aasar ka na naman. Talagang dinamay mo pa ang bata. Tinuturan mong maging sinungaling ang anak ko, ang sakit. Rinig niyang reklamo ni Zion. Gusto lang naman kitang batiin, nasaan ang pang-aasar doon? Mga babae talaga, tamang hinala palagi mga mali naman. Sigaw ni Zion. Tanga, sigaw pabalik ni Stella. Kailan pa naging mali ang tamang hinala? Tama na nga diba? Meaning always right. Naging mali lang ang tama simula nang makagat ka ng lamok na may pangalang Phoebus. Halakhak na sigaw ni Zion. Tumahimik ka na nga dyan. May bahid na ng inis ang boses ng dalaga. Hindi na talaga siya natutuwa sa mga pang-aasar ng isang unggoy na to. Tamo, hindi na kita lulutuan ng maruya, banan aqua at turon. Ay, wala naman ganyan, Stella. Ungot ni Zion. Kaibigan tayo dito. No like that my friends. Mahinang pang natawa si Zion dahil sa huling sinabi. Kahit na mali ang grammar niya, at least English. Yun ang importante. Ano ba kasi ang kailangan mo dito? Pinapatawag ka nila Muk Este ni Big Boss. Tugon nito. Pinapapunta ka siya sa office niya. May ibinigay daw siya sa'yo dahil isang buwan ka na dito. Mababang wika niya. Ano naman ang ibibigay ng isang yuntanji na? Ang sweldo niya. Isang buwan na siya kaya may 1,000,000 na siya. Nagtatatalon pa si Stella at walang boses na sumisigaw. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Inayos niya muna ang hitsura na parang hindi lang siya nagtatalon kanina at taas noon na hinarap ang mapanudyong tingin ni Zion. Excited kang makita si Big Boss ano? May nang-aasar ng ngiti si Zion. Umirap si Stella. Mas excited ako sa 1,000,000. Okay, sabi mo yan, Ani Zion sa kanaunang naglakad habang karga si Andrew. Pero ingat ka ha, baka hindi lang kagat ang gawin na yun ng lamok na yun. Baka sakmalin ka din. Roar! May hindi maipinta naman na mukha si Stella. Minsan talaga hindi niya na alam kung mga tao pa ba ang kasama niya sa Casa de Alta Rosa o mga espiritu na nagkatawang tao. Mga baliw na kasi. May pararor pa talaga nalalaman si Zion. Parang gusto niya tuloy mambubong ng tao. Huminga muna ng malalim si Stella saka kumatok sa pintuan ng office ni Phoebus. Walang may sumagot kaya pinahit na lang niya ang Sir Adora. Doon tumambad sa kanyang ang seryosong mukha ni Phoebus habang may binabasa na dokumento. Napakagwapo nitong tingnan at mas lalong nape na ang gwapo nitong mukha dahil sa suot na salamin. Ang tangos ng ilong, ang kapal ng mga kilay nito na palaging magkadugtong at ang labi nito. Parang ang sarap, staring at someone is rude, Stella. Pero kung ikaw naman ang titig sa kin, okay lang. Boses iyon na nagpabalik sa kanyang tamang wisyo. Stella cleared the lump on her throat. Pinatawag mo daw ako. Pilit na pinatatag ni Stella ang boses kahit na sa totoo ay kinakabahan siya. Yes, sagot lang nito sa katumingin sa kanya ng diretsyo, but first hinagod ni Phoebus ang kabuuhan niya. Relax yourself, Stella. Wala akong gagawin sa'yo. Maliban na lang kung gusto mo. Daliang umupo si Stella sa visitor's chair. Parang anumang oras ay bibigay ang kanyang mga tuhod. Nanlalambot iyon sa uri ng titig ni Phoebus, ano ba ang pag-iusapan natin? Yutal na tanong ni Stella. Lihim pa siyang napamura dahil narinig niya ang sexy na tawa ng binata. May favoritism talaga si Lord, kahit kasi tawa ni Phoebus, sexy pa din sa pandinig. Here, may inilapag na brown envelope si Phoebus. That's your first payment for doing your job, greatly. At ito may inilapag na naman itong isang paper bag na may sikat na logo ng cellphone. It's for you. A thank you gift. Unang tiningnan ni Stella ang brown na paper bag. Napasinghap siya at umawang ang kanyang bibig nang makita ang laman. Pero bago pa man siya nakapagsalita, naunahan na siya ng binata, that's just 300,000. The 700,000 was transferred to your bank account. You can check your account if you want. Ang kapal ng pera na laman ng brown envelope. Lahat pa kulay blue. Muntik lang maiyak si Stella. Hindi niya naiiyak sa pera, naliyak siya dahil sa wakas pwede niya nang mapaayos ang puntod ng kanyang tatay at mababayaran na din niya ang utang ng tita Cheding niya. At malapit niya na din matubos ang lupa na naisanla ng tatay niya.
Matutupad na din ni Stella sa wakas ang pangako niya sa ama nito. Hindi nakataas sa paningin ni Phoebus ang luhang bumabadiya sa mata ng dalaga. Hindi ka ba masaya? Kulang pa ba yan? Ani Phoebus. Just tell me. Dadagdagan ko pa yan. No, huwag na. Tanggi ng dalaga. Sobra na nga ito, then why did you cry? Masaya lang ako. Hindi napigilan ni Stella ang luha na tumulo. Mapapaayos ko na din kasi sa wakas ang puntod ng tatay ko. Gusto mo bang ako na magpaayos sa puntod ng tatay mo? He offered. Sumangot si Stella saka umiling. Sobra-sobra na to. Ani Stella at sunod na binuksan ang pangalawang paper bag. Para saan pala ito cellphone? Ang mahal ng brand na to. It's for you. Phoebus answer with a shrug. Para pwede kitang makontak tuwing naka-opisina ako o nasa business trip. Sinuri ni Stella ang cellphone. Nagagandahan siya sa cellphone. Pangarap niya lang ito dati. Thank you dito. Aniya, pwede ba akong lumabas bukas? Why? Yuzisa ni Phoebus. Where are you going? Samahan na kita. Mabilis na umiling si Stella. Hindi na. Kikitain ko lang ang kaibigan ko. Magpapasuyo ako kung pwedeng siya ang magpaayos sa puntod ni tatay ko. At bibisitahin ko din ang tatay, 1 buwan ko na din kasing hindi nadadalaw si tatay. Okay, Phoebus said, pasasamahan kita kay Zion at Cyrus. Tumayo si Stella dala ang envelope at paper bag. Thank you. At saan ka naman pupunta? Nakataas kilay na tanong ni Phoebus. Sa kwarto ko. Phoebus smirked and walked toward Stella. You're not allowed to go outside this room without giving me goodbye kiss. Saad ni Phoebus bago siya kinabig nito at pinatakan ng marahan na halik ang kanyang labi. Hihintayin na lang kita dito, Ms. Stella. Sambit ni Zion matapos may park ang kotse sa isang cafe kung saan magkikita si Stella at kaibigan nito. Hindi na. Mauna ka nang umuwi. Baka matagalan din kami ni Jana. Tugon ni Stella. Nahihiya siya kay Zion, sigurado kasing matutulagan siya bago umuwi. Tagal kasing simula ng huling pagkikita ni Stia at kaibigan nito kaya bonding muna sila. Umiling si Zion, ayos lang. Text mo na lang ako kapag tapos na kayo or may iba pa kayong pupuntahan para ako na mismo ang maghahatid sa inyo. Dito lang ako sa loob ng kotse tatambay. Baka kasi kapag lumabas ako, pagkaguluhan pa ako. Alam mo na, pogi problems. Ani pa ni Zion saka nagpakyut sa harap ng rearview mirror. Tingin nga ng pogi problems na yan. Stella teased. At dahil si Zion ang kaharap niya, talagang nagpogi pose pa ito at hinimas ang baba gamit ang hinlalaki at hintuturo na daliri. Ewan ko na lang sayo. Naiiling na wika ni Stella bago lumabas ng kotse at tinungo ang loob ng cafe. Itong Ayanas Cafe ang mahilig tambayan ni Stella at kaibigan nito mula noong college sila. Kaya naman, dito din napagkasunduan ng dalawa na magkita. Hoy! Babaita ka! Nandito ako! Malakas na sigaw ng kaibigan ni Stella habang kamakaway. Nasa pinakagilid na parte ng cafe nakaupo ang kaibigan. Grabe ka makasigaw. Akala ko sa yutong cafe, gaga. Singgal ni Stella saka lumapit sa kaibigan at niyakap ito. Malakas siyang tinampol ng kaibigan sa braso matapos ang pagyayakapan nila. Bakit ngayon mo lang ako kinontak ha? Sermon ni Jana, ang kaibigan ni Stella, alam mo bang nag-aalala na ako sa Yule sabi ng tita Chideng mo umalis ka sa bahay niyo at nakipagtananal hindi mo man lang ako sinabihan, babaita kalandi-landi mo talaga. Nahihiyang tinakpan naman si Stella ang bibig ng kaibigan. Puniemus ka, hinaan mo ang boses mo para kang nasa kalye lang. Umirap naman ang kaibigan, huwag mo akong puniemus dyan. May chismis kap ang hindi sinasabi sa akin. Tanga, paano naman ako makikipagtanan, wala naman akong Jew wika ni Stella. Huwag kang maniwala kay Tita Chideng, alam mo naman yun na palaging kulang at sobra ang mga kwento na lumalabas sa bibig. Her friend's kid, paano ba naman kasi, wala kang paramdam? 1 buwan, saan lupalop ka ba nagsususuot, ha? Pinuntahan kita sa trinatranuhuan mo dati ang sabi wala ka na doon. Nakidnap ako. Ano, nakidnap ka? Sino ang nakidnap sa'yo? Report natin sa pulis. Tinakpan ni Stella ang bibig ng kaibigan. Ang dami tuloy napatingin sa direksyon nila dahil sa sigaw ng kaibigan.
Tak talaga. Walang preno ang bibig nito, napakalakas pa ng boses, ewan ko na lang kung bakit naging kaibigan ko ang matabil na dila na babaeng to. Tanji na naman, Jana. Stress na saway ni Stella. Ang oo mo. Patapusin mo muna kasi ako. Inayos ng kaibigan ang postura bago pabulong na nagtanong. Sino ang nagkidnap sa'yo? Guwapo ba? Macho? Poppy? Yummy? A picture of her and Phoebus comes into her mind. Napangiti naman siya at napakagat ng labi. Oo, kinikilig niya wika. Guwapo, macho, malaki ang muscles tapos yummy. Sinabunutan siya ng kaibigan, aces kaya naman pala hindi nagparamdam, lamandi pala ang puta. Malakas na natawa si Stella. Seryoso na nga tayo. Kapag talaga ang kausap ko, walang matino na pag-uusap ang nangyayar. Tumawa din ang kaibigan. Order muna tayo. Kanina pa ako nagugutom, Ako na ang o-order. Presenta ng kaibigan saka tumayo, pero bago ito tumalikod tinuro pa siya nito, may utang kap ang kwento, babaita ka. Oo na. Nag-order muna si Jana sa counter. Ilang minuto lang may dala na itong 5 klase ng cake, 2 pastry at 2 kape. Grabe din talaga itong babaeng to. Darning in order, halatang hindi kapos sa buhay. 1,000,000. Sigaw na naman ni Jana nang ay kwento niya ang lahat-lahat na nangyari sa 1 buwan pagkawala niya. Hindi na mabilang ni Stella kung nakailang hampas na siya sa kaibigan. Huwag ka nga laging Jana. Hindi pa sa sumasakit yang lalamunan mo kakasigaw. Pero totoo, paninigurado nito at inilapit pa ng bahagya ang mukha nito sa mukha niya. 1,000,000 talaga ang sahod mo kada buwan. Oo nga, naiirita niyang sagot, akmang sisigaw na naman ang kaibigan ng bantayan niya na ito. Subukan mong sumigaw ulit, babatukan makita. Sige, natawa naman si Jana. Anong gagawin mo sa pera mo? Kaya nga kita tinawagan dahil magpapasuyo ako sa'yo. Ay wow! Pumalakpak pa ang kaibigan habang umiiling. Manggagamit ka din, Pinupuntahan mo lang ako tuwing kailangan. Si Stella naman ngayon ang natawa. Talaga ganito lang sila mag-usap na magkaibigan. Sige na, maganda ka naman, At saka bigyan kita ng balato. Oo na lang. Pasalamat ka, mabait ako. Kaya nga kita kinaibigan kasi mabait ka. Natatawang saad ni Stella. Sinabi ni Stella kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kaibigan. Una, ang ipaayos ang puntod ng ama. Yun ang pinakauna niyang ipapagawa. Gusto niyang kahit himalayan ng ama ay komportable ito. Sunod naman ay bayaran lahat ng utang ng kanyang tita Chideng para sa susunod niyang sahod ay iipunin niya na para ipangubos sa lupa nila. Ilang minuto pa ang itinagal nila sa kafe bago napagdesisyonan na umalis. Natatawa pa nga si Stella dahil biglang tumahimik ang kaibigan nang ipakilala niya si Zion, Parang naging maamong tuta. Matapos nilang inihatid ang kaibigan, bibisita muna nila ang puntod ng ama. Hindi din nagtagal si Stella at umuwi din. Kwinento niya lang ang nangyari sa kanya tulad ng palagi niyang ginagawa. Matagal mo na bang kaibigan iyon, Ms. Stella? Tanong ni Zion habang nasa biyahe sila pauwi. Si Jana, tanong ni Stella na ikinatango ni Zion. Oo, 5 years yata. Basta nakilala ko siya noong 3rd year college na ako. Bakit? Crush mo. Grabe ka kasi makatitig kanina. Pasulyap-sulyap ka pa. Nakaw tingin. Seryosong umiling si Zion. Nasa daan pa din ang atensyon nito. Hindi ito ang usual na hitsura ni Zion. Parang nag-ibang tao ito. Hindi, si Zion. Pamilyar lang siya sa akin. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang maala kung saan. Baka sa mga party ng mayayaman. Patakbong na taiga ni Stella. May-ari ng isang kasino ang tatay ni Jana. Baka doon mo siya nakita. Di ba dumadalaw din si Boss Songgit sa mga ganon? Seryoso pa din ang mukha ni Zion. Baka nga, nag-usap na lang sila sa ibang bagay. Nag-stop over din sila sa isang snack house para bilhan ng pasalubong si Andrew dahil hindi siya nakapag-polem na aalis siya kanina. Nasa may pintuan pa lang sila ng bahay ay rinig niya na ang malakas na sigaw ni Andrew at mga kalabog. Kaya dali-daling tumakbo si Stella para tingnan iyon. At ang umiiyak na Andrew ang bumungad sa kanila. Nagkalat din ang mga laruan nito sa sahig pati na din ang paborito nitong coloring books at pinabato sa kung saan. I want, my mama. Mama, give back, my mama. Palahaw ni Andrew habang nagpapagulong-gulong sa sahig.
Halata din sa mukha ni Koa, Cyrus, Kenzo at Boss Sungit ang stress. Hindi alam kung ano ang gagawin. Son, your mama just met someone. Babalik din yun agad. Malumanay ngunit madiin na ani Phoebus. No, 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 sigaw ni Andrew habang tinatapon ang kung anong mahawakan nito. Napahilamos naman ng pala si Phoebus. Mukhang nauubusan na ito ng pasensya. Baby Ando tawag ni Stella sa bata pa parang trompo. Lahat ng mata nabaling sa dalaga. Nang makita nila si Stella parang nabunutin sila ng tinik na dibdib at nahahinga ng maluwag. Tumingin sa kanyang direksyon ang bata saka pumalaho ng husto. "I hate you, Mama. Iniwan mo si Baby Ando." Galit si Baby Ando sa yol, "Sorry, Baby Ando ko." Pag-aalo ni Stella sa bata. Umupo siya sa sahig at niyakap ito. "Huwag ka na magalit kay, Mama." "Sorry po," gumanti ng yakap ang bata. Galit pa din po si Baby Ando, "Mama. Iniwan mo po ako." Hikbi ng bata. "Hindi mo sinama si Baby Ando." "Huwag na ikaw magalit baby ko," hinagod ni Stella ang likod ng bata. "Anong gusto mong gawin ni Mama para mawala ang galit?" Tumigil sa pag-iyak ang bata pero sinisinok pa rin ito. "Tabi po ikaw mag-sleep kay, Baby Ando po." Stella eagerly smile. "Okay. Tatabi si Mama, sayo matulog." "Ako din, Mama Stella. Tabi din po ako matulog." Panggagaya din ni Phoebus sa boses ng anak. At sa kauna-unahang pagkakataon, binatukan ni Zion ang big boss nila. "Kadiri kang lamok ka." Pinaliguan muna si Stella si Andrew matapos nitong magwala kanina. Nakalubog silang pareho sa bathtub at naglalaro ng tubig. Nakasuot ng maikling short si Stella at nakasando lang habang nakaboxer naman ang anak. "Mama, shampoo mo po si Baby Ando." Utos ng bata saka ibinigay ang shampoo sa kanya. Kinuha iyon ni Stella pero inilagay niya iyon sa sahig. "Don na ikaw mag-shampoo Baby Ando. Hindi maganda sa hair ang mag-shampoo ng marami." Lamabi naman ang bata. "Pero Baby Ando want it po." Pinisil ni Stella ang pisngi ng bata. "Hindi lahat ng gusto mo po ay masusunod." Stella said in soft and gentle voice. "Lalo na po kung bad naman sa health mo." "Will Mama get angry po kapag mag-tantrums po si Baby Ando?" Inosenteng tanong ng bata. Kasi po hindi nasunod po ang want ni Baby Ando. "Mama, will try her very best not to get angry po." Hinalikan ni Stella ang noo ng bata. Kasi love ni Mama si Baby Ando para magalit. Yamakap ang bata sa leeg ng dalaga. "Baby Ando love you, too, Mama. Don't leave again po. Mag-cry po ako." "Sige ka." Mahina pang natawa ang bata dahil nagtunog pananakot ang huling sinabi nito. "Okay. Enough na tayo magbabad. Baka ubuhin ka pa." Inaya ng dalaga ang bata na umahan na mula sa bathtub. Nakinig naman agad ang bata. Matapos bihisan ni Stella ang bata ay iniwan niya muna iyon saglit sa kwarto nito na naglalaro. Wala kasi siyang dalagang pamalit. Dahan-dahan lang ang paglakad niya dahil baka siya madulas. Hindi naman malayo ang kwarto niya sa kwarto ni Andrew. "Why are you wandering around with wet clothes, Stella?" Napalingon si Stella sa likuran kung saan nanggaling ang malalim na boses na iyon. She chuckles as she grimaces. "Nag-swimming kami ni Ando sa bathtub niya." Kumaway ang dalaga. "Sige mauuna na ako ah." Malakas na sigaw ni Stella nang pinasan siya ni Phoebus na parang isang sakong bigas at naglakad sa kung saan. "Woy, Naimas, boss. Hindi ito ang daan sa kwarto ko Ray, masakit." Daing ni Stella ng tampilan ni Phoebus ang kanyang pangupo. "Keep quiet, Stella. They might hear you," Phoebus said in almost a whisper voice. "Ibaba mo nga ako hoy." "Hoy!" Pinagpapalo si Stella ang likod ni Phoebus nang makita ang daan tinatahak. "Kwarto mo to. Ibaba mo na ako." "Ano ba Phoebus?" Lumapit si Stella sa hambo ng pintuan nang buksan ni Phoebus ang silid para hindi sila makapasok. Parang iba ang kutob niya dito. Mukhang nasa panganib siya. Pero wala kahirap-hirap na nakapasok si Phoebus kahit pagaano nahigpit ang kapit ni Stella. Malakas na isinara ni Phoebus ang pintuan at ibinaba siya saka pinasandal siya sa nakasara na pintuan at nilukumos ng marahas na halik. Stella couldn't move a muscle because of the sudden gesture of Phoebus. Nakatayo lang siya na parang tuhod ng kahoy habang hinahalikan siya ni Phoebus. She just blinked rapidly until Phoebus stopped on what he's doing.
Pinaglapat ni Phoebus ang noo nilang dalawa habang sapo ang kanyang pisngi. "I'm sorry," tanging sabi ni Phoebus. Hindi muna nakasagot ang dalaga. Gulat pa din ito. Her brain went blank for a moment. She still couldn't get over. "Hindi ko napigilan ang sarili ko. You look very sexy and alluring with wet clothes on, Stella." Sunod-sunod ang naging pagkurap ni Stella. Nagulat ako. "I know and I'm sorry." Stella was a bit uncomfortable, not because of how they're closed but because a bulging manhood of Phoebus that brushing against her belly. "Boss," may tumutusok na uutol na ani Stella. Phoebus stifled a sexy chuckle. "That's my soldier saluting at you, Stella. Ikaw lang ang may kayang magpasaludo niya." Kinuha ni Phoebus ang kamay ng dalaga at dinala iyong sa kanyang hinaharap. "Feel that?" Kahit hindi nakikita ni Stella ang sarili, alam niyang pulang-pula na ang kanyang buong mukha. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi, ang tigas. "Alam ko," said Phoebus in hushed tone. "Ikaw ang nagpatayo niyan kaya ikaw din ang magpakalma." For the second time, Phoebus kissed her. Banayad na halik lang iyon, hindi tulad ng kanina na marahas. Stella was gliding her lips as how Phoebus moved. Sinasabayan niya ang bawat galaw ng labi ni Phoebus. Mula sa banayad na halik unti-unting nagiging mapusok iyon. Parang may buong zoo na naglalaro sa tiyan ng dalaga. Hinapit pa ni Phoebus ang kanyang batok para palalimin ang halik. "Oh," ungol ni Stella nang maramdaman niya ang pagmasahe ni Phoebus sa kanyang dibdib. Nagsimulang mag-init ang buong katawan ni Stella na para bang gusto niyang maghubad. Pareho silang habol ang hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ramdam ni Stella ang gigil ni Phoebus dahil mahigpit ang kapit nito sa kanyang bewang. "I can't take this anymore." Nahihirapan na saad ni Phoebus. Akmang magtatanong pa sana siya ngunit hinayla na siya nito at itinulak sa matres at kinubanawan. Siniil muli ng binata ang labi ng dalaga. Gumagapang ang kamay ni Phoebus sa katawan ng dalaga habang sinisipsip niya ang labi nito. Mababang boses na humahalanghing ang dalaga. Ramdam niya ang init ng kawatan sa bawat haplos ng binata sa kanya. "She want more." "Oh, Phoebus." Ungol niya nang sepuin ni Phoebus ang kanyang mamasa-masang pagkababae. Sinimulang paglaruan ni Phoebus ang lagusan niya at ipinasok doon ang dalawang daliri. Nakaramdam siya na parang may napunit sa loob niya pero hindi iyon alintana dahil mas lamang ang sarap kaysa sa sakit na kanyang nadarama. Hindi alam ni Stella kung saan ibabilang ang ulo. Parang may kung anong namumuo sa kanyang puson. "Oh, Phoebus. Maiihi ako." "Let that out," bulong ni Phoebus habang pababa ng pababa ang halik nito hanggang umabot iyon sa pagitan ng kanyang hita. "Palabasin mo lang yan at sasaluhin ko lahat." Ilang yulo pa ng daliri ni Phoebus nang may lumabas na kung ano sa kanyang pagkababae. Parang nawala ng lakas so Stella. Inaantok siya sa pagod kahit wala naman siyang ginawa kundi ang mahigalang at umungol na kapikit ang mga mata ng dalaga at habol pa rin ang hininga. Naramdaman niyang hinuberan siya ng binata. Hindi na siya nakipag-argumento pa dahil pagod siya. "Kumapit ka Stella at sasagasaan ka ng malaking kong truck," ani Phoebus sa kawalang sabi-sabing ipinasok ang kanyang matigas at mahabang sandata. "Ah," sigaw ng dalaga dahil ramdam niyang may nawarak na kung ano sa loob niya. Dahil sa sakit na nararamdaman, hindi niya maiwasan mapatid ng malakas si Phoebus. Phoebus shouted as he fell off from the bed. Stella's toes curled up. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa sakit na dinaramdam. "Phoebus," daing ni Stella at mahigpit na napahawak sa bedsheets habang namimilipit sa sakit. "Bakit mo naman binigla? Hayop ka. You're a virgin." Phoebus said a statement instead of a question, malamang. "Gago ka talaga. Hayop ka." Maluhaluhang daing ng dalaga. "Yawa kang lamok ka." "I didn't know." Nilapitan ni Phoebus ang namimilipit na si Stella sa sakit. "Hindi ko alam. Sorry. I should have been gentle." "Huwag mo akong hahawakan, hayop ka." "Winarak mo ang kifi ko." Layik ng dalaga. "Kung ikaw kaya ang pasagasaan ko sa truck." "Hayop ka." Phoebus looked at Stella, he didn't know what to do. Bakit ba kasi hindi ako nagtanong? Shit, kasalanan ko ito.